Hallelujah. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Muli po nandito po tayo sa bahay ng Panginoon. Tayo po ay nagagalak. Minsan pag tayo po ay iniimbita, pumunta sa magagandang lugar. O kaya pag punta tayo sa Boracay, o kaya sa Zambales, yung pong magandang mga resorts. O kaya overseas kaya, Hong Kong, Singapore. Tayo po ay nagagalak, of course, pag tayo po ay talagang pumupunta. Pero meron pong mas higit na kagalakan na pwede po nating makamtan po ngayon. Sabi po ni Haring David, dun po sa mga awit Psalms 122, KJV, 122 verse 1, ang sabi po ni Haring David, I was glad when they said unto me, let us go to the house of the Lord. Tayo ba ngayon ay nagagalak, nasa bahay po tayo ng Panginoon? Amen, amen. Because pwede po tayo magsama-sama, magpuri, umawit sa Diyos, and we can all together bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. We will bless all together the name of the Lord. Come on! Come on! Para sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. I was glad when they said unto me, napakaganda po, nasa bahay po tayo ng Panginoon. Kung gusto po nating mag-mall, mamaya ng after 8, pwede pa tayong humabol. Anyway, patuloy po tayo. Sa ating pong pinag-usapan, na ito pong serye ng ating January In Pursuit of God. At pinag-usapan po natin, ito pong In Pursuit of God is Pursuing God's Holiness. Para bang masyado namang napakabanal. Talagang, pwede ba tayong maging banal? Hindi na po sana pwede kung hindi po sinabi ng Diyos, be ye holy, for I am holy. So, pwede po tayong maging banal by studying the Word of God na atin na pong pinag-aralan. Remember, yung pong una nating pinag-aralan, pursuing God's holiness, is pursuing righteousness. Pursuing righteousness na kung saan pinag-aralan po natin na nandito na po, nakasuot na po sa atin ang robe of righteousness of God. Kaya nga po, kung nakasuot na sa atin ang robe of righteousness, patungo po yan sa pursue ang ating pong pananampalataya na andito na po yung ating pananampalataya. Ang pursue po ay lalo pa nating pag-initin, pag-alabin yung ating pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Amen. Yan po ang pursuing, hindi po yung tumatakbo si pananampalataya, hindi tumatakbo si righteousness. Ang ibig po sabihin, pursuing God's holiness, yung pong katuwiran ng Diyos na ibinalat na po sa atin, ay lalo pa natin talagang pagtitibayin, pag-iibayuin, at yung pong ating pananampalataya ay lalo pa nating patatatagin at pagkaalabin. Amen. Minsan pa pong palakpak para sa Diyos. Praise the Lord. In so doing po, dito po sa ating pinag-usapan, meron pa pong kasunod. Marami po ito. Din pong ating pinag-usapang 2 Timothy 2:22, flee also youthful lust, but pursue righteousness, faith, love, and peace with those who call on the Lord out of a pure heart. Salamat po. Muli dakilang Diyos sa gabing ito. Aming pong dalangin patuloy ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya, ang siyang pumalot po sa kalagitnaan po ng sanktuaryong ito, sa bawat sulok ng puso ng iyong mga anak, kasama po ng iyong lingkod na gagamitin, na makita po namin ang iyong pag-ibig, ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya ay patuloy na bumalot sa aming pong kalagitnaan. Aming pong dalangin na patuloy maging bukas ang aming mga puso at kaluluwa sa iyong mga katuruan, sa iyong mga salita na amin pong magagamit sa aming pang-araw na buhay. Na patuloy po namin hahabulin dakilang Diyos ang iyong kabanalan sa aming pong pang-araw na buhay. Pagpalain mo dakilang Diyos ang iyong mga salita. Wala kaming ibang nais may taas sa gabing ito, maliban sa iyong dakilang pangalan, Kristo Jesus. Kristo Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Sige po. Praise the Lord. So, nagpapatuloy po tayo dito po sa ating sharing, Pursue Peace naman po ang ating pag-uusapan. Pursue Peace.
Paano nga ba talaga masusumpungan ang kapayapaan? Pag pinag-uusapan po kasi ang kapayapaan, lalo na po when we look at the pattern of this world, yung pong sinasabi ng mundong ito, ang kapayapaan daw, ay makikita dun sa ating sinabi kanina, yung magagandang lugar, mga peaceful, punta ka sa dagat, sa baybaying dagat, makikita mo ang dagat, napaka-peaceful. Parang ayaw mo nang umalis. Kami pong mga matatanda, lalo na po yung lumaki sa may baryo-baryo ni Sir Chris. Meron kayo po yung baryo-baryo niya. Kami po noon, pag hapon na, pupunta kami sa Pretil. Pretil po yung sa Marangle. Ano ba yung Marangle? Bukid ni. Sa may kabukiran. Tapos, yun. Tapos, pupunta ka dun sa, meron papag doon. Tapos, sa ilalim ng kawayan, titignan mo po yung mga palay, napakagandang tignan, parang sobrang payapa. Tapos, papaspasana ka po ng gagawin, makakatulog ka nang hindi mo namamalayan. Napakapayapa. Yun ba talaga ang kapayapaan? Yun po, minsan, o hindi lang minsan, madalas po, ang definition ng kapayapaan ng mundo. Yung magulo sa bahay, tapos patatayo sila ng resort, doon sa malayo, doon sa magandang lugar. Tapos pupunta sila doon para magkaroon ng kapayapaan. Marami pa po na patungkol po sa kapayapaan. Ano ba yung kapayapaan? Naalala ko po yung isang doktor, sabi niya sa kanyang pasyente. Sabi po niya sa kanyang pasyente, malapit ka nang magkaroon ng kapayapaan. Sabi po niya kay Mister, Dok, malapit na ako magkaroon ng kapayapaan. Mamamatay na ba ka, Dok? Mamamatay na ba ako? Hindi, ang biyanan mo, sabi niya. Yung pong, you can do the math. Of course, hindi naman lahat, di ba? Pero namang mababait na talagang, anyway, marunong magluto. Praise the Lord. Anyway, tuloy po natin. Yung kapayapaan ba, ito ba yung RIP? Rest in peace. Totoo naman, pag rest in peace na ka, talagang, yun na talaga ang talagang kapayapaan. Kaya nga po siguro sabi ng Ecclesiastes 3 ata yun, o kaya Ecclesiastes 7:2, if I'm not mistaken, Ecclesiastes 7:2, your death day is better than your birthday. Your death day is better than your birthday. Kasi pag birthday, pagkasilang pa lang ng bata, hindi pa man sinisilang, nasa sinapupunan pa lang, ang dami ng mga problema. Doktor, mga injection, etc., etc. Tama ba? 7:2, ayan. A good name is, your death day is better than the day of your birth. Tama po, 7:2 Ecclesiastes. Kasi nga, tapos, nursery, kindergarten, hanggang high school, college, pati sa pag-asawa, problema, tapos magkakaapo, ayun, yung mga lolo at mga lola, inalagaan na yung mga anak, pati yung mga anak ng mga anak, aalagaan pa ng mga lola. Di natatapos hanggang sa kamatayan. Sa kamatayan lang talaga, matatapos ang problema. Wala nang problema. Kaya nga, your death day is better than your birthday. Anyway, kaya siguro sinasabi nila, rest in peace. Rest in peace. Anyway, kasi nga, pag ganito po, kumusta na si ano? Kumusta na si Messi? Kumusta yun? Sasabihin nila, ayun, namayapa na. Ibig sabihin, namatay na. Ayun, namayapa. Talagang rest in peace talaga. So ano ba talaga? Ano ba talaga ang definition po ng kapayapaan? Balikan po natin, yung pong ating binasang talata kanina. Paano po tayo magkakaroon ng kapayapaan by getting rid of youthful lust? Flee also youthful lust. Yung pong ating youthful lust, if you remember sa mga nakaraan po nating pag-aaral, yung pong youthful lust, ito po yung lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Of course, yung lust of the eyes, yung pong talagang gusto natin. Lust of the eyes at yung lust of the flesh, hindi lang po yung patungkol sa opposite sex or the same sex. Anyway, yung pong lust of the flesh, yung pong gusto ng katawan, magpahinga, matulog, instead na I was glad when they said unto me, let us go to the house of the Lord.
ang mas gusto. I was glad when they said unto me, punta tayo sa mall. Ano ba talaga? So, yung pong mga ganitong uri, lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Kaya nga po, pursue righteousness, faith, love, peace, with those who call on the Lord out of a pure heart. So, paano nga ba talaga? So, ang sabi po ng ano ba talaga ang gusto mo? Marami pong mga doktor, mga teacher, pag tinatanong po nila kayo mga estudyante o kaya mga pasyente, ang sagot po ng mga pasyente, gusto ko lang, peace of mind. Peace of mind, ang sasabihin po ng mga pasyente. Kaya nga po, ito po, dahil po ang kapayapaan talagang napaka-importante po, lalo na po sa ating Panginoon, napaka-importante po. Kaya nga, pursue peace, napaka-importante po para sa Kanya na masampungan natin ang tunay na kapayapaan. Kaya nga po sinabi niya, peace I live with you. My peace I give you. Peace I live with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Yung pong ating pinag-usapan kaninang definition ng mundo patungkol sa kapayapaan. I do not give to you as the world gives. But do not let your hearts be troubled. And do not be afraid. Masasumpungan lang po natin ang kapayapaan, yung talagang tunay na kapayapaan sa ating Panginoong Diyos. Hindi po natin masusumpungan ng kapayapaan sa bagay, sa definition ng mundong ito pag pinag-usapan po ang kapayapaan. We can never have God's peace po kung wala po si Kristo sa ating mga buhay, sa ating mga puso. Amen. Palakpakan po ang Panginoon. Nandito na po sa atin. Binigay po ng Diyos ang kapayapaan sa atin. Therefore, since we have been justified through faith, sabi po na, we have been justified through faith, we have peace. Ito po yung aking sinasabi. Yung kapayapaan, masusumpungan lamang natin yan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ito pong, peace I live with you. My peace I give to you. Ito po yung sinasabi ng Diyos na peace with God and the peace of God. Ano ba yung peace with God and the peace of God? Meron pong konting pagkakaiba itong peace with God and peace of God. Ito po ang gusto ng Diyos na ibigay niya sa atin, peace with God. Ano ba itong peace with God? Ito po yung good relationship sa ating pong Diyos. Kung meron po tayong maganda, maayos na relasyon, ito po yung ating sinasabi kanina, kung nasa atin na po si Kristo Jesus at yung ating pong relasyon kay Kristo Jesus ay magiging maayos. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God. Peace with God to our Lord Jesus Christ. Ano po yung peace with God? Ito po yung sinasabi natin, a good and maayos na relasyon po sa ating Panginoong Kristo Jesus. At yung po nga, ano ba yung peace of God naman? Ano ba yung peace of God? Ito po yung ating sinasabi. Pag nasa atin na po ang Diyos, ang Kristo Jesus, meron tayong peace of God, yung peace within, yung pong inner peace. Yung kahit alam mo may mga problema talagang malalakas na bagyo. Yung hangin sobrang lakas, mawindy. Mawindy talagang, alam mong nasa iyo ang Diyos. Kahit po malakas yan, kahit po si Wendy, alam po niya si Wendy. Si Wendy, when the oceans rise and when the oceans rise and thunderstorm, tama ba thunderstorm? I will soar with you above the storm. Wendy, lagi po, remember Wendy. Iyon po yung ating inner peace. When the ocean rise, kasama po natin ang Panginoon. Come on! Praise the Lord. Peace with God. A good and right relationship with God. Peace of God. Inner peace. Remember Wendy. Praise the Lord. Madalas po nating maririnig, di ba? Shalom. Ano po yung shalom? Peace. Pag sinabi po natin shalom, parang peace. Peace be with you. Shalom alaikum. Tama ba yan? Parang, ano po, yung Shalom Alaikum, ano po yung greetings naman yan sa mga, nung nasa Dubai po kami, long before, yung pong greetings ng mga Arabo, tsaka po yung mga
kasama na rin ang mga Pinoy. Pag sinabi pong Shalom Alaikum, para pong good morning yun. Good morning, lahat. Andun na po lahat. Parang yung Shalom, peace. Pero yung Shalom po, meron pang mas malalim na kahulugan yung Shalom. Kuminsan nga, iba-iba yung pagkakasambit ng Shalom. Yung iba, sinasambit po yung Shalom, Shalom. Shalom. O kaya Sholem. O kaya Shaloim. Hindi po Soloin, Shaloim. Pero isa lang po, Shulem. Isa lang po ang ibig sabihin, Shalom, peace. Pero sa mas malalim na kahulugan, doon po sa Israel, pag sinabi pong Shalom, ito po ang nakapaloob. Para bang sinasabi na nilang lahat itong pag sinasabi nilang Shalom, meaning po harmony, wholeness, completeness, prosperity, welfare, tranquility. Ito po yung idiomatically, ibig mo sabihin, hello and goodbye. So, mas pag sinabi po nila noon, Shalom, yun po, nakapaloob po lahat doon. Pero sa atin po, pag sinabi natin Shalom, parang peace. Parang peace be with you. Di ba? Tayo pong lahat, majority, galing po tayo siguro sa Catholic. Di ba? Yung pag nagsisimba tayo, pag natatapos na yung misa, the Mass is ended, tapos sasabihin ni Among, ni Father, ano po sasabihin natin? Peace be with you. Tapos ano po sasagot ng iba? Sabihin nga, peace be with you. Tapos ang sasagot? And also with you. Ano naman yun? Hindi po masama yun. Shalom, parang shalom. Peace be with you. And also with you. Kaya po minsan, yung si Father, nandito na po sa peace be with you. Tapos, kaya lang, bigla pong nawalang sound yung kanyang mic. Sabi niya, akala niya talaga tapos biglang something is wrong with my mic. Akala po ng mga kongregasyon, peace be with you. Something is wrong with my mic. Sabi po niya, sabi ng kongregasyon, and also with you. Shalom! Sabihin niyo po, Shalom! Andito na po lahat. Fullness! Ano ba? Completeness, prosperity, welfare, tranquility. Salamat po sa Diyos. Meron po tayong kapayapaan sa ating dakilang Diyos. Amen! Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Kaya lang, paano nga ba talaga? Sige po, palakpakan ng Panginoon. Paano nga ba talaga natin talagang mapopursue itong kapayapaan? Of course, hindi lang yung sinabi natin kanina, di ba? Flee from youthful lusts. Pero meron pong positive. Ito nga yun, pursue. So ito po yung ating pursue. Isa po yung pinag-usapan natin, peace. Pero paano nga ba natin mapopursue ang peace? Related dito po sa ating youthful lust, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Number 1 po, how can we get rid of our youthful lust? By pursuing peace? Ano ba ang relasyon? Parang wala namang relasyon. Meron po. Kaya nga po natin pag-aaralan. Meron po itong relasyon sa ating pinag-uusapan. Number 1 po, bakit? Stay away from evil. Stay away from evil. Tignan niyo po yung kasiping niyo. Sabihin niyo po kayo, adwa ka to, stay away from evil. Praise the Lord. Stay away from evil. Ano ba itong evil? Of course, marami po yan. Siguro we can only name a few. Dito po, pag pinag-usapan po natin itong mga evil, ano ba itong evil na ito? Pag andito po kasing wickedness sa ating puso, evil, tayo po ang apektado. Mawawalan po tayo ng kapayapaan. Naapektuhan po yung ating kapayapaan pag meron pong wickedness sa ating puso, sa ating kalooban. Kaya nga po, ang sabi ng salita ng Diyos, there is no peace, says the Lord, for the wicked. There is no peace, says the Lord, for the wicked. Kaya nga po, paano po? Kaya nga, stay away from evil. Ano ba itong mga evil na ito? Sabi ko nga po, we can only name a few. Number 1, isa po siguro yung selfishness. Sabi po, sa aming pag-aaral one time sa ating pong CEO ng ating mga pastoral staff, the best-selling false god daw. The best-selling false god, self.
ang sarili. That is the best selling false God. Selfishness. Stay away from evil. One is selfishness. Paano po maapektuhan ng selfishness ang ating kapayapaan? Kasi po, pag selfishness ka, pag nagkukulang ka ng pansin, nagkika-ASP ka, nawawalan ka ng kapayapaan. Lagi mong, ako ata. Parang hindi nila napapansin. Parang hindi naman nila napapansin yung aking ginagawa. Parang dami ko nang ginawa dito. Wala man ng selfishness. Nagkukulang ka sa pansin. Yun po ang isang dahilan po na nawawalan po tayo. Hindi ka mapakali. Dahil nga gusto mo ng maraming pansin. Kulang KSP. Seeking their own advantage. Yung pong kanilang motibo ay nawawala po sa motibo na ayon po sa panawagan ng Diyos. Kaya nga po, gusto nila ma-focus sa kanila. Selfishness. Yun po ang best-selling false God. Selfishness. Of course, nakita nyo na po kung paano po naapektuhan yun ang ating kapayapaan. Pati po yung, envy. Paano ba naapektuhan ng envy yung ating kapayapaan? Pag meron tayong nakita, bago na naman yung kanyang, alam ko dati, iPhone 12 lang yung kanyang, bakit ngayon? 15 na. 15 na. Yung aking phone hanggang ngayon, iPhone 1 pa. Atin bang iPhone 1? Envy. Nawawalan ka ng kapayapaan kasi gusto mo, magkaroon ka rin. Hanggang hindi ka nagkakaroon, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Di ba? Ay, pahiwi ako. See? Yung sa akin hanggang ngayon, second hand na, tapos yung gulong pudpud na. Di ba? Yun, may envy ka na. Hindi ko lang tatapatan. Lalampasan ko pa yung kanyang. Hanggang hindi mo nakukuha yung gusto mo, wala kang kapayapaan. Envy. That's one way po. Kaya nga, this is one form of evil. Stay away from evil. Ano pa? Si Marites. Kilala niyo si Marites. Bakit siya nawawalan ng kapayapaan si Marites? Kasi, meron siyang namarites kahapon. Ano kaya ang mamarites ko bukas? Hindi siya mapakali. Hindi niya maalam kung ano. Naghahanap siya ng imamarites uli. Nawawalan ng kapayapaan. Maliliit na bagay po. Pero this is form of evil. Yung anger. Yung anger. Bitterness. You can do the math. Ano niyo po ang ibig sabihin? Ma-apekto. Kaya nga po, these are only a few among the forms of evil. Kaya nga, stay away from all forms of evil para magkaroon po tayo ng tunay na kapayapaan na nanggagaling sa ating dakilang Diyos. Because of your wrath, pati po yung pong ating kalusugan, maapektado po. Because of your wrath, there is no health in my body. There is no soundness in my bones because of my sin. My guilt has overwhelmed me like a burden too heavy to bear. Kaya nga po, living a life of sin is a very, very heavy burden. Praise the Lord. So yung pong buhay talagang we really have to pay attention sa mga evil na po. Kamuhin po natin ang mga evil forms. Love must be sincere. Ito po yun. Love must be sincere and hate what is evil. Cling to what is good. Cling to what is good. Ito po ang sabi talaga ng salita niya. Let those who love the Lord hate evil. Yung pong, tayo pong mga nagmamahal sa Diyos, para po tayo magkaroon ng tunay na kapayapaan, stay away from evil. Hate evil. Yun po ang panawagan ng Diyos para magkaroon po tayo ng kapayapaan sa ating mga buhay pananampalataya. Amen! Amen! Praise the Lord. Hallelujah. Hindi lang po yun. Yung pong pananampalataya, when we pursue yung kapayapaan, yung pong number one, yung pong stay away from evil, ito po, medyo matindi po ito para po tayo magkaroon ng kapayapaan.
forgive, and be reconciled. Dito, Panginoon, dito na kami. Lord, dito na tayo magkakahirapan. Forgive and be reconciled. Alam po natin, nararanasan po natin, pag pinag-usapan ng pagpapatawad, sinasabi nila, forgive and forget. Pero, totoo kaya yun? Di ba? Forgive and forget. Kahit 5 years na yan, kahit pinatawad mo na, hindi mo naman talaga malilimutan. Sabi nga ni Bishop kagabi, nagpatawad na siya, pero andun pa rin. Nasa memory pa rin niya. Hindi naman niya talaga nalimutan. Lalo na kung matindi po yan. Hindi mo naman talaga malilimutan. Hindi po totoo yung forgive and forget. Madalas po nating marinig yan. Di ba? Forgive. Pag nag-forgive ka na, forget mo na. Hindi mo talaga ma-forget. Ang pinakamagandang solution po, forgive and be reconciled. Pag nakipag-reconcile ka na, hindi na kailangan sabing forget kasi maalala mo ba yan? Pero pag napag-reconcile ka na, wala na talaga. Hindi mo na mararamdaman yung pait. Hindi mo na mararamdaman yung sakit. Yun po ang sinasabi ng ating salita ng Diyos para magkaroon po tayo. We can pursue, magkaroon po tayo ng tunay na kapayapaan. Yung forgiveness without reconciliation, wala pong kahulugan yan. Wala pong kahulugan yan. Sabi nga, meron po kaming CU kanina ng mga kasama po natin doon sa Adela. Yung pingsan nating sakto po na hindi pa man namin pinag-usapan to, nagsisiyo po kasi kami bago itong mensahe. Pero bago pa pumasok yung mensahe, pumasok na po itong forgive. Sabi niya, Pastor, ano pong gagawin ko sana? Kasundo ka sa kanya. Pwede bang wag muna, sabi niya. Di ba meron sinasabing time will heal, sabi po niya. Totoo ba yung paghihilumin ka ng panahon? Hindi nga eh. Kasi nga, ang tagal na, naalala mo pa, hindi naman talaga maghihilom. Ang talagang maghihilom po, yung forgive and be reconciled. So, sabi ko po sa kanya, ang maganda niyan, pag pinatagal mo pa yan, lalo lang yan eh. Pag pinatagal, di ba? Pag pinatagal natin, lalo kang kumukulo ang dugo, di ba? Sumisikip ang iyong mundo, di ba? Pag nakikita mo siya, sabi ko na dapat sabi ko na nga ba, dapat gabi na lang pumunta ng alas 6 eh. Kasi nakita mo siya ng umaga, tapos nasira na yung araw mo. Di ba? Are you doing the math? Forgive and be reconciled. Sounds family? Sounds familiar. Mahirap. Pero, ginawa po ng Diyos yung forgive and be reconciled. Kaya nga po, forgive and be reconciled, mahirap nga pero work at living peace with everyone. Ibig sabihin, make every effort. Gawin mo ang pwede mong gawin para magkaroon ng tunay na pagkakasundo. Work at living peace with everyone and work at living a holy life for those who are not holy will not see the Lord. For those who are not holy will not see the Lord. Kasi po, pag inalagaan po natin yan, pati po yung kabanalan natin, mawala. Hindi po natin namamalayan talagang yung pong galit, yung pong talagang hinanakit. Yung tampo nagiging hinanakit na, yung hinanakit nagiging galit na, yung galit nagiging puot na, yung puot nagiging murder na. Yan po ang sinasabi ng James 1:14. 1:14, James 1:14. Pag inalagaan daw natin, ano ba yung James 1:14? Yun po sabi ng James, sinabi ko na. Hindi lang po talaga yung eksaktong verse, pero yun po sinasabi ng James 1:14. Pag tampo lang, pag inalagaan, nagiging galit. Yung galit, pag inalagaan pa, nagiging puot. Yung puot, pag inalagaan pa, nagiging murder na. Sinisilang po yan daw yan. Yan daw po. Kaya nga, nawawala po ang kabanalan
which will lead. Yung sabi po niyan, work a living a holy life. For those who are not holy will not see the Lord. Dahil tayo po, mahulog po sa galit, mahulog po sa kasalanan. Kaya nga, we will not see the Lord. Yun po, look after each other so that none of you fails to receive the grace of God. Kaya nga po, watch out that no poisonous root of bitterness. Kasama po ito sa ating sinasabi kaninang form of evil, bitterness. Ne? Huwag po tayong maging bitterness. Mas maganda po, betterness. Meron mang word na betterness, mga anak, sa eskwelahan. Betterness. Sama na natin sa dictionary. Betterness. hindi bitterness. Grows up to trouble you, corrupting many. Related po sa ating sinabi kaninang James 1:14. Kaya nga po, to live in peace with others, hindi po ito basta suggestion po. Command po ito ng Diyos. Live with harmony. Let us therefore make every effort to do what leads to peace. Romans 14:19 po. Let us therefore make every effort. Make every effort to do what leads to peace, to mutual edification. Pagkakasundo po. Forgive and reconcile. I believe one time, sinabi ko na po yung dalawang magkumpare po, nag-aaway. Tapos pinagkasundo po sila ng pastor. So long story short, dahil po bago po sila kausapin ng pastor, siya kasi, ikaw kasi, sabi po niya. So yun nga, nagkasundo na, o sige, sabi ng pastor, magkasundo na kayo. Nagkayakapan naman, tsaka nagkamayan. Tapos ang sabi ng isa, pasensya ka na pare, talagang, ako naman talagang nauna. Hindi pare, pasensya ka na, talaga, ako ang nauna. Hindi pare, ako talaga nauna eh. Hindi pare, ako talaga na, sabi ko na akong nauna eh. May pati lang ba si Bayo? No, yung pong talagang live with harmony. Yung pong tunay na harmony. Kaya nga, sincere eh. Di po yung ating binasa kanina. Sincere heart, ano pa sincere heart? Yung pong pagpapatawaran, yung pong reconciliation. Pag hindi po kasi sincere, mahalata mo naman yan, mararamdaman mo naman yan. Kayo po, alam niyo po ang ating siya. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, makipag-reconcile po tayo. Napaka-importante po ng everything we can, para po ma-maintain po natin yung kapayapaan, always overcome, yung pong isa po yung always doing good. Ano po itong always doing good? Alam po natin, pag ginawan tayo ng hindi maganda, ang sabi ng salita ng Diyos sa matandang tipan, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Buhay ang inutang, buhay ang kabayaran. Totoo po ito, doon po sa matandang tipan. And even sa ating pong kapanahunan ngayon, yung pong mga hindi mananampalataya, sa mga lalayong sa South, meron po akong kilalang kumpare, yung pang lugar nila, pag meron daw pinatay, pinatay sa kanilang kasama sa pamilya, walang dimandahan. Maghantay lang sila ng pagkakataon para makaganti ng another buhay. Ne? An eye for an eye. Buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. A tooth for a tooth. Kung i-apply kaya natin yung a tooth for a tooth, ne? Siguro lahat tayo bungal-bungal na ngayon, no? Di ba? Ang ibig po sabihin talaga, alam niyo naman, yung sa salita po ng Diyos, magipag-reconcile po tayo. Kaya nga po, kayo po, baka meron kayong naisip na nakagalit. Mamaya po, pag-uwi. Siyempre, ito po kasi sinasabi ng ating salita ng Diyos sa Mateo. So if you are presenting a sacrifice at the altar in the temple, and you suddenly remember that someone has something against you, sabi po ng 24, leave your sacrifice there at the altar. Pag nag-offering na daw po tayo. Noon po kasi, pag nag-sacrifice yung mga tao noon, mga animals po yan. Yung pong lalo na kung yung mga bongga-bonggang yayamanin, yung po kanilang sacrifice, mga tupa, mga baka, paano lang, leave your sacrifice and leave, puntahan po. So dito po, hindi naman gano'n. Yung pong in-offer natin, mag-offer tanatan So pag nag-offer daw tayo, tapos meron tayong naalala,
Ah, wag ka munang puntahan mo muna doon yung kinagalitan mo. Ay, parang maganda yun makakaiwas ako sa offering. Hindi lang pala basta yung iwas sa offering. pati pala salita. Hindi po ganun ang ibig sabihin. Ang ibig pong sabihin, kung meron kang naalala, kaya nga po, inuna ko na kanina, kung sakali meron pa kayong naalalang kagalit, mamayang pag-uwi po, i-apply po natin. I-apply na natin itong ating naririnig. I-text kaya, tawagan kaya, makipagkasundo. Kaya nga, forgive and be reconciled para po magkaroon tayo ng tunay na kapayapaan. Kasi nga po, mahirap talaga meron kang naaalala. Galing ka ng church, tapos pagbaba mo dun sa naalala mo naman na wala yung tapos may takid ka pa, may talabo ka pa. Kasi naalala mo yung di ba? Nadapa ka pa, naalala mo naman yung kagagaling mo lang sa church. Tapos naalala mo tapos pag uwi mo, galing ka ng church, pagbukas mo ng pintuan, naalala mo na naman yung nakagalit mo. Tapos sumasalubong si pusa. Meow! Pati yung pusa, pinatulan mo dahil naalala mo lang yung galit. Forgive and be reconciled. So, alam niyo po ang aking ibig sabihin. Talaga pong, yan, you can do the math. Magbati na po tayo. To experience peace with the return of blessing, let us forgive. Excuse me po. May excite ko po. To experience peace with the return of blessings, ayun po. Let us forgive and be reconciled. Let us forgive and be reconciled. Pursuing peace, yun po yung, di ba? Magkakaroon talaga ng kapayapaan, yung pong lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Pati po yung pride of life, yung pong ating sinabi ng stay away from evil, yung pride of life, paano ba natin ihahabol itong pride of life pagdating po dito sa kapayapaan? Kasi yung pride of life, di ba, gusto mo laging ikaw ang bida. Pero sa Calvary, si Jesus ang bida. Sa ating buhay, kailangan po si Jesus ang bida, hindi po tayo. Yung merong tayong mga ginawa dito, tapos, ang ganda. Ay, ako ang ako ang author ng kagandahang yan. Ne? Tapos, pag hindi ka binigyan ng kapurihan, pagod na ako talagang. Tapos, pride of life. O kaya naman, sige, another simple example, galing ng abroad. At yung pong, may diba't kayong abroad, kaya kayo at lang pera. Ne? Tapos meron siya pinadala. Tapos ibibigay mo yung pera. Hindi mo man sasabihin na pinadala lang sa iyo. Palilitaw mo, galing sa iyo. Pride of life. Ne? Nawawalan ka ng kapayapaan kasi alam niyo na pag hindi ka binigyan ng kapurihan, kaya nga malilit na bagay lang, pati yung ang dami, no? Di ba? Minsan pumunta ka sa mga bahay-bahay, ang dami mga certificate na the best in spelling. Pati yung spelling nakalagay doon sa kwarto. Tapos, the best in recess. Pati recess kasama. Yung mga certificate of appreciation, pride of life. Ne? So, tapos ipapaskil. Nakalagay doon. Puta, makapalaris kayo na ba? Tuloy na po natin. Isa pa pong masasambangan natin yung kapayapaan. Find contentment with the Lord. Find contentment with the Lord. Pag talaga pong kontento tayo sa Panginoon, sabi nga ni Bishop kagabi, pag ang kumot maigsi daw, matutong
mamaluktot. Matutong mamaluktot. Ibig sabihin, maging kontento muna tayo sa nasa sa atin ngayon na hindi naman ibig sabihin, hanggang doon na lang tayo. Pag natuto tayo magtiwala sa Diyos, maging kontento sa binibigay muna ng Diyos, eventually, palalaguin po ng Diyos yung ating pagiging kontento. Dahil alam niya, sa malit pa lang nagiging kontento ka na, pag pinalaki pa ng Diyos yan, alam ng Diyos, hindi ka magyayabang. Alam ng Diyos na maging kontento ka, pag binless ka ni Lord, ano ba ang magiging ibig sabihin pag binless ka ni Lord? Blessed to be. Hindi mo sasarilinin yung alam yun na yun. Hindi mo sasarilinin. Yan. Ang mga blessing. Di ba? Yun po ang ibig sabihin. Pag maigsi ang kumot, matutong mamaluktot para pag binigyan ka ng blessing marami ng Diyos, hindi ka magyayabang. I-share mo pa yung blessing. Tama ba? Come on! Contentment in the Lord. Contentment in the Lord. Peace comes from contentment. Yung pong being satisfied and happy is what contentment. Kaya nga, godliness with contentment is great gain. Sabi po ni Bishop kagabi. Godliness with contentment is great gain. Kaya nga, delight, ito po yun. When we delight ourselves in the Lord, ito po yun. Pag natuto tayong mamaluktot, pag mainsi ang kumot, and we will delight ourselves in the Lord, He will give you the desires of your heart. He will give you the desires of your heart. Kagaling talaga ng ating Panginoon. Basta matutulang tayo magtiwala sa Kanya, maging kontento sa Kanya. He who dwells in the shelter of the Most High. He who dwells in the shelter of the Most High will remain secure and rest in the shadow of the Almighty. Yun po ang pangako ng Diyos. Makasusumpungan po natin ang tunay na kapayapaan sa ating pong dakilang Diyos. Marami po. Sino na ba sa atin? Mga pagsubok po sa buhay na talagang pipiliting agawin po yung ating mga kapayapaan. Mga bagyo ng buhay na talagang masusubok po kung tayo magiging payapa o magwo-worry. Madalas po, sa mga pangangailangan, sa mga problema, gusto po ng dyablo, mag-worry tayo. Gusto po ng dyablo, mag-worry tayo. Pero alam po natin, ang sabi ng Diyos, why worry when you can? Why worry when you can? Pray, di ba? Baluye, kayo bisang makibat eh. Marinel, oh! Prayer is the only way to experience God's peace and remove all your worries. Prayer is the only way to experience God's peace and remove all your worries. Actually, hindi man talaga remove yung pong worries talagang mapapalitan po yan ng pagtitiwala sa Diyos. Do not be anxious about anything. Hindi po literal na mawawala. Andyan pa yung mga worry, pero mapapalitan po yan ng pagtitiwala sa Diyos pag tayo po ay lumapit sa Diyos sa pananalangin. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving. Ando na kagad, with thanksgiving, present your request to God. When we do this, pag ginawa po natin ito, when we present our request to God with thanksgiving, with prayer and petition, ito pong sabi ng Diyos, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Napaka-powerful po ng mga salita ng Diyos. Why worry when you can pray? Because prayer is the only way to experience God's peace and remove all your worries. So, ito po. Ito pong ating pinag-aralan. Ano ba? Isa sa buhay ba natin? I-apply ba natin? Yung pong mga application po natin sinabi kanina, yung pong mga kagalit natin, stay away from evil, o pag ano na lang, paglinggo na lang,
Monday to pwede namang paminsan-minsan, I can go with, bibigay muna ako ng konti pa sa mga pa-ibil-ibil. Are we going to remember what we have studied tonight? Pursue peace, yung pong pursue peace. Ano ba yung pursue peace? When we pursue peace, ibig po sabihin, pursue Jesus. Pursue Jesus, because without Jesus in our hearts, we will never have peace. Hanggang wala po si Kristo sa ating mga puso, we will never have peace. Hindi po tayo magkakaroon. Di ba? Sa ating buhay na lang, pag alam natin wala si Kristo, pag lumalakad tayo, wala si Kristo, lagi tayong hindi mapakali. Lagi tayong nag-aalala, baka mapahamak tayo, baka madisgrasya tayo pag wala si Jesus. Pero pag alam natin, andyan si Jesus, kanina nga, sabi nga, peace with God and peace of God. Sabi po niya, I will never leave you, nor will ever forsake you. Ito po ang mga katotohanan ng salita ng Diyos, Hebrews 13:5. Hindi po niya tayo iiwanan. Hindi po niya tayo pababayaan. Ito po ang tunay na kapayapaan. Without Jesus in our hearts, we will never have peace. So, sino pa ba sa atin ang talagang sinusubok po ng ating kaaway para bigyan po tayo ng mas maraming alalahanin? Hindi po, kesa po sa, ano bang pipiliin, mga alalahanin o yung kapayapaan po na sa ating Panginoon. Remember po, kung babalikan po natin yung pong ating relationship without Jesus. Bakit po tayo without Jesus in our hearts? Kasi po, we were reconciled. Kaya po, nasa atin na si Jesus. Ang Panginoon po, dahil sa kanyang kagandahang loob, ni-reconcile po niya. Dati po, mga kaaway tayo ng Diyos. Mga kaaway tayo na, anong problema? Kahit hindi po niya ibigay ang kanyang anak, hindi naman mababawasan ang kanyang pagka-Diyos. Hindi naman madadagdagan ang kanyang pagka-Diyos. Diyos pa rin siya. Pero bakit? Bakit gusto po niya tayong magkaroon ng kapayapaan? Ginawa po niya yon nang tayo po'y magkaroon ng reconciliation sa ating Diyos sa pamamagitan po ni Kristo Jesus. Sa pamamagitan po ni Kristo Jesus. Jesus is the best example of forgiveness. Jesus is the best example of forgiveness. Yung pong forgiveness, ang sabi po ng salita ng Diyos din po sa Romans, I said many times, I have said this, the most effective form of retaliation, yung hindi pa nakarinig, sabi po ni Charles Swindoll, the most effective form of retaliation, yung pagganti na sabi ng mundo, lintik lang ang walang ganti. Pero ang sabi po ng Diyos, the most effective form of retaliation, kinote po ni Charles Swindoll, the most effective form of retaliation is the absence of retaliation. Is the absence of retaliation, leaving all vengeance to God. Ito po yun. Pag talagang nagpatawad na tayo, binigyan na natin sa Diyos. Bahala na po ang Diyos. God has the final say. Leaving all vengeance to God. In so doing, we heap a burning coal upon the head of an adversary, which is nothing more than overcoming evil with good. Nothing overcoming evil with good. Siguro po, balikan natin. Maganda po itong mga talatang ito. Before we end. Romans 12:18 po ito. Romans 12:18. Andiyan po yan. Romans 12:18 hanggang 21. Do all you can to live in peace with everyone. Do all you can to live in peace with everyone. Dear friends, never take revenge. I leave that to the righteous anger of God. For the scripture says, ito po ang sinasabi, the scripture says, I will take revenge. I will pay them back. Sabi po ng salita ng Diyos, says the Lord, instead, ito po yung mahirap. Pero, sinasabi po ng salita ng Diyos, instead, if your enemies are hungry, feed them. Yung pong kapitbahay mo, tapos, tinatapon yung basura sa iyong bakuran, at bigyan mo raw siya ng mainit na sabaw. Tignan ko lang kung hindi, ibig sabihin, mahihiya po siya. Talagang, if they are thirsty,
give them something to drink. Sabi po kanina dun po sa Adela, yung po isa nagbiro lang, give them something to drink, bigyan mo ng Clorox. Biro lang yun, of course. Give them something to drink. In doing this, ito po yung ating sinabi kanina, na kinote po ni Charles Swindoll. In doing this, you heap a burning coals of shame on their head. Kaya nga po, don't let evil conquer you, but conquer evil by doing good. Conquer evil by doing good. Kaya nga po, yung aking sinabi kanina, yung mga naalala nyo, hindi lang yung text, hindi, siguro tawagan, i-McDo nyo pa, ipa-McDo nyo pa, kaya Jollibee na lang. Masyado namang mura yun. Sige, sa fine dining lang, kung mas ano yun, pwede na yung McDo. Ano na yun, reconcile na yun. So, dito po tayo magtatapos. Yung tunay pong reconciliation, galing po sa ating dakilang Diyos. Romans 5:8, ang sabi po ng Romans 5:8, but God commended His love toward us. Pinakita po ng Diyos ang kanyang pag-ibig. I-demonstrate His love for us in this, while we were still sinners. We were still enemies of God. Namatay na si Kristo para sa atin. Remember po, yung pinag-usapan natin, yung pong katuwiran ng tao, katuwiran na ng tao, basahan pang mga filthy rags sa harapan ng Diyos. Katuwiran na yun ng tao. Paano pa yung mga kasalanan ng tao? And yet, He demonstrate His love for us in this, nang tayo mga makasalanan pa, namatay na si Kristo para sa atin. Verse 10. Ito po yung sinasabi. Ito po yung ating ilagay sa ating mga puso para po magkaroon po tayo ng tunay na kapayapaan. Stay away from evil. Forgive and be reconciled. At tayo po'y magtiwala. Find contentment in the Lord. For if, while we were God's enemies, we were reconciled to Him sa pamamagitan po ng pagkamatay ni Kristo Jesus. Wow! Wow! Tayo po'y makaaway ng Diyos para lang po tayo magkaroon ng reconciliation sa ating dakilang Diyos. Yung pong katuwiran natin, yung kabanalan natin, yung kaniningan natin ay nawala nung unang magkasala si Adan at Eva at gusto pong maibalik ng Diyos yun. Gusto pong ma-reconcile ng Diyos yung ating katuwiran, yung ating kabanalan, yung ating kaniningan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Ganyan po tayo kamahal ng ating Panginoon. Ha? Barik me. Hallelujah. If we will, while we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son. How much more, having been reconciled, shall we be saved through His life? Sino ba tayo para po hindi marunong matuto, patawad, na tayo po ay may pinatawad? And tonight, I will like to give this challenge. Para po talaga masumpungan natin ang tunay na kapayapaan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi po natin masasumpungan yan kung wala po si Kristo sa ating mga puso. And tonight, if ever, narinig na po natin ang pangangaral na ito, o first time nating narinig, at hindi pa tayo talaga seryoso sa ating relasyon sa ating Panginoon, now is the time. Make it a point na paglabas po natin, i-recommit po natin ang ating buhay. Kayo po ang makakasagot niyan. Will you do that? Will you recommit your life? Will you recommit your life sa ating Panginoon? Sa mga pagsubok pong na dumarating sa ating, tayo ba ay magpapakatadag? Sa mga offenses, tayo ba ay bibigay? Sa mga bagay na yan.
thunder's roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still where you. Ito po ang hamon. Isa po talagang tunay na kapayapaan na pwede pong mapasa atin pagdating po ni kamatayan sa ating mga buhay. Yung pong kapayapaan na alam natin, sigurado yung ating pupuntahan. Buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Kung isusuko po natin, i-commit po natin ang ating mga buhay kay Kristo Jesus para po yung kapayapaan na sigurado tayo, makakasama natin ang ating dakilang manunubos sa buhay na walang hanggan. Tayo po'y manalangin. Salamat po, dakilang Diyos, sa gabing ito. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Kung sakali wala pa si Kristo sa puso, ngayong gabi, Panginoon, tinatanggap ko po si Kristo Jesus sa aking puso, sa aking buhay, bilang Panginoon at tagapagligtas. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga pagkukulang, ng aking mga kasalanan. Linisin mo ang pusong ito, buhay nito sa karumihan, upang makamtan ko ang tunay na kapayapaan. Hindi lamang kapayapaan pagdating ni kamatayan, katiyakan ng buhay na walang hanggan, kapayapaan na alam ko, nasa akin si Kristo, kasama ko sa mga pagsubok ng buhay, baging sa mga tagumpay man, sa mga pagpapala. Nandito si Kristo sa aking puso. Salamat po, O Diyos, sa iyong pagpapatawad, sa iyong paglilinis sa akin, sa iyong dakilang pag-ibig. Mula ngayon, ikaw na ang masunod maghari sa aking buhay. Ito po, dakilang Diyos, ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen.